Isang magandang araw sa inyong lahat at ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 51, Part 5, 1 Samuel, Kapitulo 26 to 27. Ang pagtakas ni David kay Haring Saul. At naparoon ang mga sipeyo kay Saul sa Gabaa na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hatsila sa tapat ng ilang? Nang magkagayoy, bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Ziph na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng Ziph. At humantong si Saul sa burol ng Hatsila na nasa tapat ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang at kanyang nakita na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo nga si David ng mga tiktik at nalaman na tunay na dumarating si Saul. At si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul. At nakita ni David ang dakong kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, na kapitan ng kanyang hukbo. At si Saul ay nakahiga sa dako ng mga karo, at ang bayan ay humantong sa palibot niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay. Sa araw na ito, ngayon ay sinasamo ko sa iyo na bayaan mo tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko pagmamakalawahin. At sinabi ni David kay Abisai, huwag mong patayin siya, sapagkat sinong mag-uunat ng kanyang kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon at mawawala ng sala. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon ay siyang sasakit sa kanya. O darating ang kanyang kaarawan upang mamatay, o siya iluluson sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon iyong kunin, sinasamo ko sa iyo ang sibad na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo'y yumaon. Sa gayoy kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul, at sila'y umalis at walang nakakita o nakaalam man o nagising man ang sino man, sapagkat siya'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa taluktok ng bundok na may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sumigaw si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner, na nagsabi, hindi ka sumasagot, Abner. Nang magkagayoy, sumagot si Abner, nagsabi, sino kang sumisigaw sa hari? At sinabi ni David kay Abner, di ka ba matapang na lalaki at sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binantayan ang iyong Panginoon na hari? Sapagkat pumasok ang isa sa bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Buhay ang Panginoon, kayo'y marapat na mamatay, sapagkat hindi ninyo binantayan ang iyong Panginoon, ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At ngayon tingnan ninyo kung saan nandoon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. At nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ang tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, ang aking tinig nga, Panginoon ko o hari.
At kanyang sinabi, bakit hinahabol ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa o anong kasamaan ang nasa aking kamay? Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo na dinggin ang aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nagudyok sa iyo laban sa akin, ay tumanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon sapagkat sila'y nagpalayas sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay umaon, maglingkod ka sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y huwag ibubo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon, sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humanap ng isang kuto, gaya ng isang humahabol ng isang pugo sa mga bundok. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul, ako'y nagkasala, umalik ka anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong mga mata. Sa araw na ito, narito, ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali, nandi kawasa. At sumagot si David at nagsabi, tingnan mo ang sibat o hari. Paparituhin mo ang isa sa mga batan at kunin, at gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katuwiran at sa kanyang pagtatapat. Sapagkat binigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran na langis ng Panginoon. At narito kung paano ang iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking paningin sa araw na ito, ay maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon, at iligtas niya nawa ako sa madlang kapighatian. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David, ikaw ay gagawa na makapangyarihan, at tunay na ikaw ay mananaig. Sa gayoy, nagpatuloy si David ng kanyang lakad, at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. Unang Samuel, Kapitulo 27. At nasabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin, kundi ang tumakas sa lupain ng mga Filisteo. At si Saul ay mawawala ng pag-asa tungkol sa akin upang huwag na akong pag-usigin sa lahat ng mga hangganan ng Israel. Sa gayoy, tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat, siya at ang 600 lalaki na kasama niya, kay Akis na anak ni Maok na hari sa Gad. At tumahan si David na kasama ni Akis sa Gad. Siya at ang kanyang mga lalaki, bawat lalaki ay kasama ang kanyang sambayan. Sa makatwid bagay si David, pati ng kanyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmelo na asawa ni Nabal. At nasaysay kay Saul na si David ay tumakas at napatungo sa Gad, at hindi niya pinag-usig siya uli. At sinabi ni David kay Akis, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang matatahanan sa isa sa mga bayan sa lupain upang ako'y tumahan doon. Sapagkat bakit tatahan kasama mo ang iyong lingkod sa bayan ng hari? Nang magkagay, binigay ni Akis sa kanya ang siklag ng araw na iyon. Kaya't ang siklag ay naukol sa mga hari sa Huda hanggang sa araw na ito. At ang bilang ng mga araw na tinahan ni David sa lupain ng mga Filisteo ay 10 taon at 4 na buwan. At umahon si David at ang kanyang malalaki at sinalakay ang mga Gezureo at ang mga Jerseo at ang mga Amalesita, sapagkat ang mga yaon ay dating nanganganahan sa lupain, mula ng gaya na kung ikaw ay paroroon sa Zur hanggang sa lupain ng Ehipto. At sinaktan ni David ang lupain at walang iniligtas na buhay, kahit lalaki o babae man. At dinala ang mga tupa, ang mga baka at ang mga asno,
at ang mga kamelyo at ang mga kasuotan, at siya'y bumalik at naparoon kay Akis. At sinabi ni Akis, "Saan kayo sumalakay ngayon?" At sinabi ni David, "Laban sa timugan ng Huda, at laban sa timugan ng mga Herameliteo, at laban sa timugan ng mga Sineo." At walang iniligtas na buhay si David kahit ng lalaki o ng babae man upang dalhin sa Gat, na sinasabi, "Baka sila'y magsumbong laban sa atin." Nasabihin, ganon ang ginawa ni David, at ganon ang kanyang paraan sa buong panahon na kanyang tinahan sa lupain ng mga Pilisteo. At naniwala si Akis kay David na nagsasabi, kanyang ginawa na ang kanyang bayang Israel ay lubos na nakakayamot sa kanya, kaya't siya ay magiging aking lingkod magpakailanman.